Ayon po sa CEO ng Cantor Fitzgerald, si Bitcoin daw ay isang commodity at dapat tratuhin na parang gold at oil. At ayan po, ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ayon po kay Ginoong Howard Lutnick, siya po ang CEO ng Cantor Fitzgerald. Ang Bitcoin ay dapat daw pong ituring na isang commodity katulad ng gold at oil. Sa kanyang pananaw, si Bitcoin ay may mga katangian na kahalintulad ng mga natural resources na ito, lalo na ang pagiging scarce o kakaunti. Dahil dito ay naniniwala siya na si Bitcoin ay may potensyal na maging isang mahalagang asset sa financial market. Si Bitcoin ay meron lamang po siyang limitadong supply na nasa mga 21 million lamang ang maaring mamina. Ito ay katulad ng gold na may finite supply din. Ang scarcity na ito ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang value ni Bitcoin, lalo na kapag tumataas ang demand. Sa madaling salita, habang dumadami ang mga taong gustong mag-invest kay Bitcoin, tumataas na rin ang presyo nito dahil sa limitado nitong supply. Ngayon ay marami pong mga finance commentators ang nagsasabi na si Bitcoin ay isang store of value, katulad po ng gold. Ibig sabihin, maaari itong gamitin bilang isang paraan ng pag-i-store ng wealth. Sa panahon ng economic uncertainty, ang mga tao ay naghahanap ng mga asset na hindi madaling maapektuhan ng inflation o pagbaba ng halaga ng fiat currency. Dito pumapasok si Bitcoin na itinuturing na isang hedge laban sa fiat devaluation. Isa po sa mga malaking hamon na kinakaharap ni Bitcoin ay ang regulatory environment. Ayon po kay Ginoong Lutnick, ang mga regulasyon na ipinapatupad ng mga government agencies tulad po ng SEC ay nagiging hadlang sa malawak na adoption ni Bitcoin. Halimbawa ay ang pag-classify ng mga digital assets bilang securities ay nagdudulot po ito ng maraming legal na komplikasyon para sa mga exchanges at investors. Dahil po dito, maraming potential investors ang nagiging hesitant na mag-invest kay Bitcoin. Sa kabila po ng mga hamon na ito ay nananatiling optimistic si Ginoong Lutnick tungkol sa future ni Bitcoin. Sa naganap po na Bitcoin 2024 conference ay in-announce po niya na ang Cantor Fitzgerald ay maglulunsad o maglalabas ng isang Bitcoin lending program. Ang programang ito ay magbibigay po ng leverage positions para sa mga investors na may hawak na Bitcoin. Sa pamamagitan po nito ay mas mapapalawak ang paggamit ng Bitcoin at mas mapapalapit ang digital asset sector sa mga traditional financial system. Ngayon ay ang Bitcoin lending program ay magsisimula sa initial funding na $2 billion. Ito ay malaking halaga na magbibigay ng sapat na kapital para sa mga investors na gustong mag-leverage ng kanilang Bitcoin holdings. Ayon po kay Ginoong Lutnick, ang programang ito ay makakatulong upang mag-unlock ng full potential ni Bitcoin at mas mapalapit ang digital asset sector sa traditional finance. Ngayon ay kung ikukumpara natin magkaroon po tayo ng comparison dito kay Bitcoin at sa gold at saka oil. Ngayon kung ang pagkukumpara po ng Bitcoin sa gold at oil ay hindi lamang dahil sa kanilang scarcity. Ang gold at oil ay meron po itong intrinsic value dahil sa kanilang practical uses. Ang gold ay ginagamit sa jewelry at electronics, habang ang oil naman ay essential po ito sa energy production. Si Bitcoin, bagaman ay digital, ay may intrinsic value din dahil sa kanyang decentralized nature of security features. Ang blockchain technology na ginagamit ng Bitcoin ay ito po yung nagbibigay ng transparency at security na hindi madaling ma-replicate ng traditional financial system. Ngayon ay maraming mga analyst ang naniniwala na si Bitcoin ay may potensyal na maabot ang market cap ng gold sa hinaharap.
Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng adoption ni Bitcoin at ang pagdevelop ng mga bagong financial products na gumagamit ng Bitcoin. Sa kabila ng mga regulatory challenges, nananatiling malakas ang suporta para kay Bitcoin mula sa mga influential figures tulad po ni Ginoong Lutnick. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko naman dito ay ang pananaw ni Ginoong Howard Lutnick ay nagpapakita po ito ng malaking tiwala sa potential ni Bitcoin bilang isang commodity. Ang kanyang mga hakbang tulad ng pag-launch ng kanyang Bitcoin lending program ay nagpapakita po ito ng kanyang commitment na i-integrate itong si Bitcoin sa traditional financial system. Kaya sa kabila po ng mga hamon ay naniniwala siya na si Bitcoin ay may mahalagang papel na gagampanan sa future ng finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.